Meron ako ditong speaker, bigay sa akin ng kaibigan ko. Sa itong creative speaker, yung pang computer. May problem kasi itong speaker na to, kaya ito kinalas ko. Yan. No? Ang problem po nito, ito po ay humina ng napakahina. At itong isa, halos ayaw ng tumunog. Ngayon po, tinesting ko to sa isa kong creative speaker din na nakakabit dito sa aking computer. Okay naman po siya. So walang problema sa wiring, walang problema sa speaker. Ang naging problem po niya, ito mismong board. No? Kapraso lang po yung board niya, no? Ang laki ng kaha, kapraso lang yung board. Kumbaga sa tao, ampaw. Ngayon, ito po, tinest ko na pong lahat. Okay naman po. Ngayon na sa tingin ko naging problem nito, ito pong board IC niya. So, itong dalawa ito pong board IC na to ay para po dito sa satellite speaker. O, tawag nila ay multimedia speaker. Kaya dalawa po yan, kasi dalawa yung multimedia speaker natin. So, sa tingin ko, wala namang problem itong mga capacitor. Sa tingin ko, ito ang naging problem niya. Titingnan natin memya kung ito nga talaga. Kaya kung may mga ganito kayo na speaker na hindi na nagana, tapos ito namang subwoofer niya is nagana. So huwag niyo munang itapon, baka same problem yung ating problema sa speaker. Ma-repair nyo sa pamamagitan ng tutorial na to. Basta sundan nyo lang po at mag-ingat sa pagre-repair, no? So sa pagre-repair nito, sa pagtanggal ng ng board IC na yan, kailangan natin siyempre nito, soldering iron. Kailangan din natin ng LED, no? Yan. Ito kailangan din natin para malinis yung tip. Ito. Para makita natin kung tanggal na. Ito yung subwoofer speaker niya. And then ito yung binili ko na IC sa Lazada. Kasi dito sa atin medyo mahal lang ang ganito. Nabili ko lang to sa Lazada, siguro wala pang 100 pesos. Ayan, 10 pa oh. Birin nyo sa halagang 100 pesos kung sakasakali, marirepair nyo yung speaker nyo. So, tatanggalin ko muna to. Yan, yung dalawa na yan. Para maikabit natin yung bago, no, na board IC. Ipopost ko muna itong ating video hanggang sa matanggal ko na to. Nawala sa isip ko. Napasok akong hapdi. Mainit na pala. So ito iba yung dulo ng tip ng aking soldering iron. Ito sa Lazada ko lang din nabili. Kasi yung mga nabibili ito sa atin, isa lang yung tip eh. Kaya ito napapalitan ng dulo. Kung makikita nyo, iba yung tip. Malapad. Mas mabilis itong makatunaw ng LED. Post ko muna para matanggal ko. So ito, natanggal na natin yung isa. Ayan, yung isang IC. Ito siya. Yung isa tatanggalin din natin. Bali itong nabili ko sa Lazada, ikakabit ko muna dito para po hindi mawala. Baka ma-misplace ko eh. Ayan po. Ayan. Ipapasok niya lang ulit dun sa mga butas na nagawa niya. Medyo nakapalakas yung aking temperature. Medyo nasunog yung board. Pero ibabalik pa rin natin yan. Ipopost ko po muna ulit. So ngayon isa-isa natin i-weld ulit yung mga paa. Doon sa mismong board. So ayan po, naikabit na natin yung dalawang IC. Tingin ko tama naman yung pagkakakabit ko.
So, kung paano mo siya hinugot, ganun mo din siya ibabalik. Parang battery din yan, no? Meron siyang polarity. Kaya hindi ka pwedeng magkabaliktad ng pagbabalik. Baka umusok. So, ngayon, ilalagay naman natin tong kanyang heatsink. Ang tawag dito heatsink, no? Ang kapraso na to. Itong heatsink na to, ilalagay natin dito sa ibabaw. Tapos i-weld natin ulit dito sa likod. Bali, dalawa tong heatsink na to. Isa na isa. Bali ito, ang tawag dito thermal pad. Yung iba, ang nilalagay dito ay thermal paste. So, dahil naubusan ako ng thermal paste na pang electronics, thermal pad ang ilalagay ko. So, ikakabit ko muna. Pati nyo lang. Tansyahin nyo yung lapad. Kasi hindi pwede dito yung yung pang computer. Baka tumagos lang dyan. Meron yung plastic, no? Tatanggalin nyo. Ang purpose nitong thermal pad na to, para yung init dito sa ating IC, hindi siya maipon dyan. Ita-transfer niya yung init dito sa heatsink. Ikakabit ko muna pati yung isa. Hanapin ko pa. Baka nalaglag lang. Ay, ito pala. Ba yan? Natakpan kasi nito Yan. Lalagyan ko rin ko ng thermal pad para mag-transfer ng heat papunta dito. Linisin ko muna. Ayan, kasi ito yung ang tingin ko ito nangyari dyan Ito ay tuyo-tuyo na. Siguro dahil sobrang gamit nung may-ari, hindi niya alam na masisira pagka sobrang gamit. So yan, tanggalin niyo po ulit. And then ito, yung kabila, may plastic din yan. Ayan, and then sukatin niyo ulit, tapos putulin niyo para hindi lumampas. Mag-iingat kayo doon mainit. Napaso ako kanina, nawala sa isip ko. Yan, dikit na siya. I-weld ko muna. Ipopost ko muna yung video. I-weld ko muna dito. Tapos lilinisin ko itong mga itim-itim. Medyo napataas yung temperature. Ito kasing soldering iron ko, yung nabili, meron siyang temperature dito. Baka napasobra. Yes, tingin ko okay na. Make sure na yung heatsink natin lapat na lapat dun sa IC. No? Siyempre, useless pagka hindi masyadong lapat. So, dapat lapat yung thermal pad dun sa IC. And then yung heatsink natin, dapat lapat na lapat dun sa thermal pad para mag-transfer ng init. So, ganun din dito sa kabila. Make sure para hindi siya mag-overheat. Memya, itetest na natin to kung okay siya. Then itong likod, lilinisin natin. Ito ang aking panlinis, no? Yung galing din to sa Lazada. Ang tawag dito ay contact cleaner. Meron pang isa na panlinis din. Medyo mura. Ito, lighter fluid. Isa rin magandang panlinis to ng mga gadget. Kung pagkakalam ng mga matatanda, ito ay talagang pansunog lang. Pang lighter, sunog baga, yung ganun. Pero hindi na nababasa yan. Cleaning of gadgets. Yan, removal of grease. Ito ang isa sa panlinis ko, medyo mura to. Pero itong malimit kong gamit. Tsaka ito, mahiwagang toothbrush. Ito mabilis itong mag-evaporate, no? Siguro mga 2 seconds lang siguro, evaporate na. O 3 seconds. Kaya dapat makuskus mo kagad. So, test na natin kung okay. Sana okay. So ngayon ikabit ko na lahat, no? Make sure lang kung magte-test kayo ng ganito is walang mga bakal-bakal diyan, no, sa ilalim kasi pwede mag-ground yan dito sa sa ilalim ng board kasi na expose yung mga elements, no, dun sa ilalim. So ngayon te-test ko kung okay ba talaga itong nabili natin sa Lazada na IC. Buksan ko muna yung computer ko. So ito ay kinabit ko na siya papunta dun sa likod ng hindi ko pa pala na ikakabit. Kakabit ko muna. Yun. Kita nyo? Yun. Kita nyo Hindi nyo parang nag-ground.
Natural lang yan kasi pinapasok mo doon ng bukas tong speaker. Let us see kung okay talaga yung pagkakagawa natin dito sa ating speaker. So ngayon testing natin. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's... So ngayon po ikakabit na natin yung speaker na ginawa na ni-repair natin. Una po natin ikakabit itong transformer. Ito yung pinakamahirap ikabit. Testing po natin ulit. So ngayon ito ikakabit natin dito. Papunta dito sa ating computer. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what